Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa sa Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Vicente de Paul, isang pari. Sa ating pong ebanghelyo, muli pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkilala sa isa't isa. Bago po magpatuloy ng kanilang misyon, si Jesus kasama ang mga alagad, sila ay huminto muna at nagtanong si Jesus kung sino siya ayon sa mga sinasabi ng mga tao. At pagkatapos niyan ay kanyang tinanong ang kanyang mismo mga alagad kung sino siya para sa kanila. Sila na mga nakakasama niya na ng matagal-tagal na panahon, nakakausap, nakakasamang matulog, nakakasamang kumain, nakakasama sa paglalakbay. Sa lahat ng ginagawa ni Jesus, kanya itong ipinakita at ipinakilala kung ano yung mga dapat na matutunan ng mga alagad tungkol sa kanya. Kaya ngayon, yung puntong ito ay tinatanong niya na kung sino siya ayon sa kanila mismong karanasan. At patapos na maipahayag na siya ang Mesiyas, kanya na muling ipinagpatuloy kung ano ang dapat na asahan ng mga alagad. Hindi magiging madali dahil ang sabi nga dito, ang anak ng tao ay dapat na magbata ng maraming hirap. Dapat magbata ng maraming hirap. So yung necessary na kailangan niyang maranasan, hindi kinakailangan iwasan, hindi kinakailangan baguhin, dahil ito ang nakatakda, ito ang dapat na maranasan niya bago ang kaluwalhatian. Naintindihan po? Kadalasan tayong mga tao, ayaw natin ng paghihirap, ayaw natin maghirap. Kaya nga pinipilit natin baguhin ang lahat sa anumang paraan sa dahil lamang ayaw nating makaranas ng paghihirap. Sinabi sa aklat ng mga ngaral, may panahon ang bawat pag-iral. May panahon na iiyak, may panahon na tatawa. May panahon na magtatanim, may panahon na mag-aani. May kanya-kanyang panahon. May panahon ng pagluha, may panahon ng pagsasaya. So, balik natin ulit, no? Yung kahalagahan ng pagkilala at siyempre, yung magpakilala ka rin. Isang matibay na pundasyon sa isang relasyon, yung nakikilala ang isa't isa. Kung gusto niyo na mas maging matibay, no? Kung gusto niyo mas tumagal pa ang inyong pagsasama, kailangan mong magpakilala. At minsan may mga bagay na
hindi mo na kinakailangan sabihin dahil nga nakikita mo ito, naririnig mo ito dahil babad ka doon sa taong nakikilala mo. Yung pag sinabing babad, no? Yung babad ka, ibig sabihin, naglalaan ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon. Ngayon, parang pag tinatanong mo, no? Ngayon ba magkakilala pa ang pamilya? Gaano kakilala ng mga magulang ang kanilang mga anak? At gaano din kakilala ng mga anak ang kanilang mga magulang? Dahil ngayon, lahat abala. Lahat ay talagang puspusan ang kanilang mga gawain o kung ano man, kung hindi man nagtatrabaho, ang mas pinaglalaanan ng panahon ay yung mga gadget, pamamasyal, ay hindi na nag-uusap. Hindi na nga nagkakasamang kumain. Hindi na nakikita. Para na lang tayo mga bed spacer. Kaya kapag mayroong mga issue, kapag mayroong mga pangyayari, nahihirapan tayong manindigan o ipagtanggol ang isa dahil lamang hindi talaga natin lubusang nakikilala. Kaya kung anong nasasabi ng ibang tao, maganda man o pangit, madali tayong ma-impluwensyahan. Kung makikilala mo lang ang isang tao, paninindigan mo yan. Gaya ng kung paano tayong pinaninindigan ng Diyos hanggang sa kahuli-hulihan at tanda pa rin niya tayong panindigan sa harapan ng kanyang Ama. Dahil kilala tayo ng Diyos, kasama tayo lagi ng Diyos sa anumang panahon. Sa pagluluksa man o sa pagsasaya, sa kagutuman man o sa kaginhawahan, kasama tayo ng Diyos. Amen? Thank you.